kasalukuyan nang nasa Japan ang SB19 or ang Mahalima. At nakakatuwa nga dahil sa naging post ng SB19 official, ang 5 ay nakatalikod at obvious naman na sila ay ang SB19. Pero ang kinatuwaan ng mga fans ng netizen or ng SB19 fan na 18 ay ang naging reaksyon ni Justin De Dios sa nasabing photo group nila. Sa nasabing comment section, nag-react si Justin at sinabi niyang mukha silang boy group. Saan kaya ang punta ng Mahalima? Mamamasyal kaya sila or mayroon silang pupuntahang event? Naaliw din ng 18 sa naging comment ni Rainy sa nasabi nga pong post na ito ng SB19 official. Aniya, sana sumikat sila. Mukhang sinakyan naman ng 18 ang nasabing komento na ito ni Rainy. Sabi nila, yes po, sisikat po yan sila, ang galing kaya nila. Well, paano kaya sila makikilala, no? Sana makilala sila internationally. Yan po ang naging komento ng mga fans. Paano kaya nila nasabi na si SB19 yan? Sana mamit natin sila pag sikat na sila, diba, Justin? Yan po ang kanilang naging reaksyon sa nasabing komento na ito ni Justin sa komento na sana sumikat sila at mukha silang boy group. Ani naman nitong si Justin. At dahil nasa Weverse app na nga ang SB19, narito po at ibabahagi natin sa inyo ang naging pahayag or video para makatulong ng isang fan kung paano nga ba ang gagawin sa Weverse. Narito at pakinggan nyo ang tips ng isang Caps. Kung sino man po si Caps, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section upang ma-recognize din po kayo. Siyempre, kinikredit po natin sa kanya ang nasabing video. So hello 18, siguro nakarating naman na sa inyo ang balita na ang SB19 ay nasa Weverse app na. So sa mga hindi pamilyar po sa Weverse, isa po ito sa malaking step na mangyayari sa SB19. Bakit? Dahil ang Weverse po ay isang global fan community app. So it means pakaunti-kaunti ay nag-i-stretch na po ang audience ng SB19 globally. So ang Weverse po, so ito ginugel ko siya. So, ang Weverse po ay dinevelop ng Hive Corporation, which is yun po yung corporation na nag-handle po sa BTS and Hypen. Sila din po yung nag-handle sa 17, TXT, Les Seraphim, New Jeans, at syempre Cat's Eye, which is nandun yung Filipino member na si Sophia. So, it means yung mga pop group na kilala globally, doon po sila nag-originate. So, ano ba yung mga pwedeng maibigay ng Weverse sa mga global fans at syempre sa ating mga Pilipino? So, doon, para tayong, alam nyo yun, nasa hub, na meron tayong direct access sa mga artists. Meron din sila doon mga exclusive live contents, pwede sila magbenta ron ng mga official merchandise sa Weverse shop. At yun nga, hindi lang Pilipino sila makakakonect. Iba't ibang lahi, basta nasa Weverse app ka. At ito pa yung palaging nagiging problem ng mga international 18 sa mga vlogs, sa mga videos ng SB19. Di ba kulang madalas sa subtitle? Kasi di naman tayo sure kung lahat talaga is kayang mag-intindi ng English o di ba, or Tagalog. So doon kasi merong automatic translation, yung mga videos, clips, ganun. So magkakaroon siya ng real-time communication. So hindi na tayo yung parang nakatitig lang tayo sa mga mukha nila, naiintindihan na siya. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga iba't ibang lahi worldwide. Oh, di ba guys? SB19 na sa Weverse! Parang yung nakaraan, nag-download ako ng Weverse para sa Acon. Kasi di ba nandun yung live stream, tapos in-install ko na siya. Tapos oh my god, in-install ko ulit siya for SB19. So available na po. And masa-search nyo na yung SB19 Weverse account on March 19, 12 p.m. Korean Standard Time. So dahil nga, syempre, susundin natin yung time ng Korea na 1 hour ahead tayo sa kanila. So yun, sa atin 11, sa kanila ay 12. So yun. So kung hindi ka pa rin nag-i-install ng Weverse, mag-install ka na at bigyan natin ng pasabog na subscriber ang SB19. Nakaka-proud. So yun lang, bye!